However, tutal tayo sa mga. Ano ba't may however bigla? May however, kasi may mga red flags. Bago yun, kwento ko lang yung original na showrunner and producer nila. Si Margaret and Luesk, I don't know. Basta si Margaret yun na lang. Close sila, close. Kasi sa Margaret, tita. Kasi sa Fox noon, parang lumapit siya sa president ng Fox. Labas natin tong X-Men na to. So yung head ng Fox, sabi niya, ayoko, gusto ko Power Rangers. Kaya, yun yung sabi ko may connection siya. And then, pinilit niya talaga. Ang sabi ng Fox dito is, if hindi to nag-workout, tatanggalin na kita sa company. Parang ganun yung if-fire kita. Gusto mo pa rin ba ituloy? Parang ganun yung naging kwento niya. Ang sagot ni Margaret, yes. Mistake niya yung niya dito. Yung mismong career niya. Para ma-produce yung X-Men. So, dahil doon, na-produce yung pilot episode na yung test bed nila. And then, yun na, history. Yung naging sobrang popular nung X-Men na 90s na cartoons na pinanood natin. So, yun yung basis nun. Pero ngayon, syempre, new generation na lang kasi Tita Margaret pa yung tita na talaga. Yung gusto magtuloy, So, yung mga bagong producer ngayon, ito yung kwento sa kanila. Para sa akin, red flag sila based sa kanilang mga kasi way of thinking. So, bagong supervising producer si Charlie Feldman, she was initially asked yung mga favorite niyang cartoons sa Twitter to, ay mga animated cartoons. Naalala ko nandun yung animated Batman, sinabi yung mga yun. Pero wala yung X-Men. So, sa top 4, apat yun apat yung pinakita yung gano'n. Tapos, after nung in-announce na, ikaw na yung namin, supervising producer namin. Okay, biglang, favorite ko nga pala guys, X-Men so, may pagkabalimbing in short. Okay. And then, isa-search yung, wala na kasi yung Twitter niya Dinelete niya Kasi, yung mga post niya, nagbo-boil down in a few things. Either related sa woke politics, identity politics, or mga agenda-related. Kaya, yun. Kung gusto nyo makita kung anong klaseng producer ba to, or ano ba yung affiliations niya, si Data Racer ng Twitter, in-archive niya yung mga tweets niya. So, ganong klaseng tao to. Kung i-compare natin siya dun sa previous na na-stake mo yung career mo, and then ito is parang, I don't know. Medyo fishy. So, worried ka about this upcoming worried ako. But wait, there's more. Kilala niyo ba si Bo Di Mayo? Naalala niyo ba to? So, si Bo Di Mayo, sabi niya, siya yung umalis sa Witcher. Naalala, siya yung nagsasabi na, ayoko na ng sa Witcher kasi binabago nila yung origin, yung source material, kanya. So, ito si Bo Di Mayo. So, akala ko nung si Bo Di Mayo, siya, kasi siya yung responsible siya ngayon I think, di ko lang kung writer siya, producer siya sa X-Men 90s, yung gagawin nilang bago. So, para sa akin, okay, kasi ganun yung take niya, mukhang i-respect niya yung source material. Pero, problem is, after niya ma-receive yung job is, may mga interviews siya na mukhang siya yung responsible dun sa mga changing ng identity or gender ng mga characters na established na characters na na-establish na rin kung ano yung gender nila way before. So, mukhang may binabago siya. So, dito? Dun sa X-Men 97. So, ang sa akin dito, ang ko dito is, parang yung nag-iba, yung kinikriticize niya na nag-change sa source material, then siya pa rin siya pala gagawin yun din pala yun. People change. Then may pitch din, meron din siyang interview na kung paano niya pinitch yung X-Men 97 kila Bob Iger or sa Disney. Ayoko na kasi medyo parang nakakaba ulit kung ano man yung sinabi niya dun. Ayoko kasi baka maging super politics siya. So, yun si Bo Di Mayo. So, kayo, kabado na ba kayo? Okay pa? Goods. Based dun sa sinabi mo, na-shock ako Pero, wala pa naman silang masyadong ginagalaw Kasi thriller pala yun nalabas Pero, siguro i-judge ko yan. Basta papanoorin ko pa din siya. Papanoorin ko pa din. Kahit na may ganyan na kasi syempre yun para sa akin, maganda yung dati. So, I think I'll give it a try kahit na may mga ganyan. Kasi, naalala niyo ba ano yung initial concept ng show? Ano ba siya? Hindi na... Technically siya basta siya, parang ang mahirap kasi sa X-Men, very political kasi talaga yung mga issues. Pero hindi yung point ng original na show. Yung point ng original na show is persecution. Technically racism. Technically racism siya. So, nare-racially profiled lagi ang mutants. Yeah. So, parang siya, allegory siya ni
Si Professor X tsaka si Magneto, allegory siya ni Malcolm X tsaka ni Martin Luther King. Somewhat. So si Martin Luther King, siya si Professor X. Peaceful, peaceful change, accept tayo, ganito. Si Malcolm X, si Magneto. Yung parang by hook or by crook, tatanggapin nyo kami. Kung di nyo kami tatanggapin, we will, we'll do something about it. Para ganun. Pero yung message ng story before is, misfits sila na they just want to be socially accepted. Yeah. Technically, yun talaga. Kung naging issue ko ngayon is, ang kinakabahan ako is, baka hindi nyo maging focus. Baka mag-focus sila dun sa, double down sila dun sa racism part or dun sa homophobia part. I see. Which is para sa akin is, hindi yun hindi yun naalala ko sa X-Men. Hindi yun yung lore. Kumbaga, hindi yun yung pinaka-main point. Yeah, so yung mga writers pa naman na pinakilala ko kanina, yun yung mga forte nila in short. I see. Yung producer, yun yung nila. Yun yung plot twist dito. And then on side note nga pala, yung Disney is kinakasuhan sila dahil sa nila, dahil dun sa diversity hiring nila and race swapping. Pinusto ni Elon Musk mismo. Talaga? May ganun. Kasi 'di ba yung ginagawa nila lately is backsticking. Yung ginagawa nila, imbes na best person for the job, backsticking yung pinipili nila na nagpa-pandor sila. So, and then ang X-Men 97, si mga ngayon, Disney ang nito, titira nito. So, another yun. So, before tayo maging politics related or out of fan, focus tayo dun sa trailer. Ito yung mga nakita ng mga fans na kung ano napansin nila. First of all, yung dun sa mali daw yung spelling ng Spider-Man. What? Paano ba i-spell si Spider-Man? What? Ano naman meron sa... Mali daw yung spelling sabi nila. Paano? Kasi merong yung Daily Bugle na di ba, na newspaper, lumilipad siya sa So, is Spider-Man a mutant? Yung nakasang statement doon. Ang nakalagay doon is walang daw dash yung Spider-Man. Okay. So, napansin nila yon. And then, yung isa sa pinakamalaking issue ngayon is yun nga, si Morph non-binary na siya. Which based sa source is, male siya. So, ngayon is non-binary na siya. Si Morph yun. Ano pa ba? Anong power ni Gambit? Di ba yung sa cards nun? And meron siyang, kinetic blast. Yung pag may hinawakan siya sa sabog. So, pinopoint out ng mga tao ngayon is, kasi sa trailer, merong scene na si Gambit is sumakay siya kay Wolverine. Tapos, parang nilight up niya yung claws ni Wolverine. So, expected outcome nun. Sasabog yung claws ni Wolverine. Yun yung pinopoint out nila na, did these writers even know what they're doing? Kasi may mga minor things na kung fan ka na X-Men, alam mo yun. Ganun yung point nila dito. And then yung biggest na dito, para sa akin, kasi personally affected ako dito, is patay na si Rogue. Talaga? Hindi ko alam yun. Ako, hindi ko alam yun. In a metaphorical sense, patay na si Rogue. Gets. Okay, alam ko na. Okay, alam ko na. Nakita ko na rin yun. Nakita mo ba, Shell? Nakita ko na yun. Alam ko na kung bakit. Okay, I get it. Yeah, that's all the topics we have. Go sides. Dali. Di pa ako naka-ready. Sorry. Ayun, so, yun. That's all the topics that we have for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, feel free to leave comments or reach out to us. Sabihan nyo kami para check namin kung ma-research namin siya. If you'd like to support us, you can follow us, like, comment, or subscribe depending kung anong platform kayo nagpa-follow. Meron sa YouTube, meron sa Spotify, meron sa TikTok, di ba? Meron TikTok. Yes, TikTok. Tapos, syempre sa Facebook, ito yung Tapos, to join in discussions, again, we're available every Fridays or Saturdays in the Pinoy Gamer Discord, tsaka sa Twitch, where we do yung live recording to. If you'd like to be our guest, just let us know so we can arrange it. And kung gusto niyo yung mga shoutouts, comment lang kayo ng comment sa mga videos and we will give you shoutouts at the end of each segment. And yun, I would like to introduce our hosts. So, ako muna sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Bye-bye, and thank you. Next, yes, Shell. Again, I'm Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Single pa rin ngayon 2024 and ready to mingle. Please support us on all the platforms. And thank you din sa mga nasa Facebook Live ko. Hi sa mga viewers na nandyan. Thank you so much for supporting. Please continue supporting us. Ayun, please do follow me as well sa Twitch. Check Pearly Child. Yes, and then salamat nga pala sa mga nanood tsaka sa nag-follow. Dun sa kakapalo na si Jay Intappers. Thank you. Si Tappers pala to. And then salamat kay Busako. Salamat sa pang-asar kay Shell.
And then, salamat din kay Nier sa pang-asar din kay Shell. So, basically, may pattern. So, Bakit alam na ganyan kagad. kayo? Alam yung focus. Oo. And then, ako nga pala si Zero. Thanks for joining in, no? And then, shoutout nga pala kay Potpot. Yun na. Pot. Bye-bye. Bye, guys!